Hello. Okay. Gusto ko magkwento muna sa pag-uumpisa ng ating mensahe. Siguro around year 2017, siguro naalala nyo to nagkaroon ng lindol sa Mindanao. No? Mga 2017, 2018 yan no? Tapos, there was this famous religious leader in that part, particularly in Davao City. Actually, hindi ko na yung pa, si Kibuloy. Ang claim niya, dun sa lindol, siya ang nagpatigil. Di ba? Ang sabi niya, lindol, stop. Ayan. Alam niyo, umani ng maraming reaction sa social media yung video niya Ginawan pa nga ng remix ng Budots yan Yung lindol, stop, stop, stop. Ginawan talaga, sumikat. At umani ng maraming reaksyon. Pero isang nag-react doon sa ginawa ni Apollo, walang iba kundi si Vice Ganda ng Channel 2. So, nag-react siya, parang may konting halong insulto yung ginawa niya. Ang sabi ni Vice Ganda, sige nga Kiboloy, sabi niya, kung talagang ikaw ang son of God, natigil mo yung lindol sa Mindanao, patigil mo nga ang traffic sa EDSA. Ayan, hindi nagtatawanan yung mga tao. I think it was in his Showtime. Tama ba? So ayan, yung mga tao nagtatawanan, pinagtatawanan yung religious leader sa Mindanao kasi he claimed that he can stop earthquake. And then itong isang naman to, kilalang celebrity, so challenge niya, ang sabi niya, i-stop mo nga ang traffic sa EDSA. Okay, so yun ang nangyari, I think it was year 2017 or 18. Mag-fast forward tayo ng 2020, alam niyo kung ano nangyari? Di ba nagkaroon ng lockdown because of COVID-19? So, ang nangyari, yung EDSA during that time, wala nang dumadaan, nawala ang traffic, and at the same time, this is the moment na kung saan ang Channel 2 na pinagpapasukan ni Vice Ganda, nagsara. Ito naman si Kiboloy, nagsalita, binanatan niya kayo si Vice Ganda, sabi niya, ano ngayon? Sabi niya ganon, nasa na yung pinagmamalaki mo? Tumigil ang traffic sa EDSA. Tapos, pati yung Channel 2 na pinapasukan mo, Vice, nagsara, wala na kayong trabaho ngayon. Alam niyo, ang pangangaral sa kanya, ni Kiboloy, is that ginamit niya yung Daniel chapter 4, which is our topic today. Ang sabi ni Kiboloy kay Vice, alam niyo ang aral sa iyo, Vice, sabi niya, para kang si Haring Nebukadnezar, na nalason sa kapangyarihan, na-obsess sa karangyaan, sa power, at hindi niya kinilala ang Almighty God sa kanyang buhay. Ayan, kaya nangyari, pinarusahan daw si King Nebukadnezar na nawala sa sarili at kumain ng mga damo kagaya ng hayop. Ang point ni Kibuloy dito, God humiliates the proud. Isip-isip ko lang, pareho naman silang mayabang. Tama po ba? So, anong nangyari? Ito na. Nagkaroon ng confrontation, nagkaroon ng humiliation, and ang lesson is all about pride, mga kapatid. And ito yung itatopic natin ngayon, kasi nakasiris ho tayo. So, ang title, When Pride Falls. Ano nga bang nangyari sa Daniel chapter 4:19 to verse 37 na ikinikwento ni Kibuloy kay Vice during that time, mga kapatid? Bago ho tayo magsimula, nagkaroon ng matinding panaginip si Haring Nebukadnezar. And you know what? King Nebukadnezar was also a man of history. Hindi lang sa Bible history, pero maging sa world history, part siya, talagang itinatopic siya, maging sa araling panlipunan ng mga kabataan ngayon. So, anong nangyari? Nakapanaginip si Haring Nebukadnezar. Sabi niya, meron akong panaginip na nakakita ako ng isang malaking puno. Yung punong ito, umabot ang taas mula sa langit, sabi niya. At yung kanyang branches, nag-extend towards the ends of the earth. So kung titignan natin, napakalaking puno nga. Tama po ba, mga kapatid? At ang sabi niya, lahat ng mga hayop na sa lupa, doon pumapastol sa ilalim ng puno, doon naninirahan. At lahat karamihan ng mga ibon na nasa langit, doon nagper-perch, doon nagne-nest sa malaking punong ito. Kaya lang, may nakita raw si Nebukadnezar na isang lalaki, isang man from heaven na nag-declare na puputulin ang puno. So, anong nangyari? Nag-declare yung man, pinutol ang puno, yung heavenly man, pinutol ang puno, mga kapatid, pero sa kanyang pagkakaputol, merong natirang, yung bang parang hanggang ugat lang na pwede pang pagtubuan ulit o pagsibulan
nung puno. No? You know, during that time, King Nebuchadnezzar was so afraid and perplexed. Takot na takot siya, gulong-gulo siya. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip na ito? Ano ho? So of course, the first person that he consulted to about his dream was the prophet Daniel. Ano ho? Sa verse 19. Okay, dito po sa kwentong ito, makikita natin na merong actually 5P or 6, 7 yata, 7-letter P na nangyari kay Kibuloy. And this 7-letter P tells us something about pride, mga kapatid. Okay, tignan natin yung outline first, mga kapatid. Number one dito na makikita natin about King Nebuchadnezzar, yung number 1 P niya, his power. Ayan, tignan natin yung 19 to 20. Okay, let's see. Then Daniel, also called Belteshazzar, was greatly perplexed for a time. Maging si Prophet Daniel naguluhan eh. Grabing panaginip ito ah. Taas na puno, pinutol. At ang sabi rito, and his thoughts terrified him. Maging yung kaisipan, natakot. Ano? So ang sabi ng hari, Belteshazzar, do not let the dream or its meaning alarm you. Natakot si Daniel doon sa panaginip eh. Ni King Nebuchadnezzar eh. Pero ang sabi ni Daniel, my Lord, no? If only the dream applied to your enemies and its meaning to your adversaries. Sana man lang, Master, mahal na hari, yung panaginip mo ay applicable sa ibang tao, sa mga kaaway natin, sa mga kaaway mo. Kaso ang problema sa verse 20, ito po, the tree you saw which grew large and strong with its top touching the sky, visible to the whole earth. Sa verse 21, ano ang sabi niya? Was you, kapatid. Ano ang point dito ni Daniel, mga kapatid? Ano ho? Pinakita rito sa panaginip, maging ng Panginoong Diyos na nag-declare ng dream kay Nebuchadnezzar na yung kanyang kapangyarihan, pagiging hari ng Babylon, which is the greatest empire during his time, para bang yung kapangyarihan niya, yung fame niya, yung greatness niya, yung influence niya, umabot na sa langit. To the point na, di ba pagka ang isang bagay mataas na mataas, kitang-kita yan, no? Pagka ang isang bagay, kagaya ng building, skyscraper kung tawagin, kitang-kita yan, mga kapatid. Subukan mo magtayo ng building sa palayan, kitang-kita yan. Siguro kahit malayo ka, kitang-kita yan. So, ganun katindi ang kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar during that time. Sobrang taas na, sobrang kilala na siya, sobrang kinasisindakan at kinakatakutan na siya na bawat kumpas ng kanyang mga kamay, mga kapatid, history changes. Bawat decision-making niya, there is something, a big implication na pwedeng mangyari throughout the course of world history during his time. At alam nyo ba, according to history, sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar daw, nangyari o napagawa yung Hanging Gardens of Babylon. Kasama raw ito sa 7 wonders of the ancient world, mga kapatid. Actually, yung Hanging Garden of Babylon, talagang pinapakita raw dito nung panahon nung ancient time, yung kagalingan ng mga sinaunang tao pagdating sa architecture and engineering. To the point that in the desert, nakagawa sila ng parang terraces of garden na kayang patubigin yung buong hanging garden na ito, mga kapatid. At itong Hanging Garden of Babylon na pinagawa ni King Nebuchadnezzar, regalo lang naman niya sa asawa niya, mga kapatid. So ganun katindi ang kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar to the point na umabot na sa tuktok ng langit, kapatid, yung kanyang fame, yung kanyang influence, yung kanyang kapangyarihan, mga kapatid. So nakita natin dito, church, number 1 na meron si King Nebuchadnezzar, his power. Letter P. Naka-encounter na ba kayo ng taong makapangyarihan, kapatid? Yung di ba pagka VIP, very important person, di ba parang, tatabi kayo kasi dadaan siya eh. Ang daming bodyguard. Parang grabe, ang daming taong gustong magpa-selfie sa kanya. Ganyan ang itsura ng isang taong powerful. Pero the question is, ano kaya ang attitude ng isang taong powerful? Of course, proud. Of course, mataas ang pride. Of course, ang tingin niya sa ibang tao, ganyan. Tama mo ba, mga kapatid? So, ganyan si Haring Nebuchadnezzar. Nakita natin yung kanyang kapangyarihan sa kanyang panaginip. Pangalawang meron siya, second, ito, yung kanyang prestige, kapatid.
Ano yung prestige sa Tagalog? Karangyaan. Okay, karangyaan. Let's read yung verse 21. Ayan, ano? So tumaas daw nung tumaas yung puno. Ano nangyari? With beautiful leaves. Di ba? Yung salitang beautiful. Kaya nga hanging garden of Babylon eh. Kaya nga pinaganda niya eh. Actually, ang ganda ng Babylonian Empire during his time. No? So with beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all and giving shelter to the beasts of the field and having nesting places in its branches for the birds of the air. Ano ang ibig sabihin po nito? Na yung puno, humaba yung mga dahon, humaba yung mga sanga, na magiging mga hayop na ibon at sa panlupang mga hayop, doon naninirahan. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ang Babylonian Empire ang nagsusupply ng makakain sa buong mundo during this time. Ibig sabihin, napaka-crucial ng role ng empire na ito to the whole world during this time. Na maging yung mga beasts, maging yung mga birds in the air, kinikilala siya, pinapakinabangan siya, at talagang kumukuha ng sustento o sustenance sa kanya, mga kapatid. So nakita niyo po, church, power and prestige. Sa tao ngayon, sa panahon natin, ano ibig sabihin ng prestige, kapatid? Kapatid, ito ang prestige. Ano ho? Meron kang cellphone na ang halaga 10,000 lang. Nandun lang yung basic. Makapag-Facebook ka, makapag-text ka, makapagtawag ka, makapag-picture ka. Nandun yung basic. Makapag-internet ka, makapaglaro ka. Pero church, papasok ang prestige sa cellphone pagka ang cellphone mo umaabot na ng 100,000 presyo. Prestige na ang tawag dyan, hindi na necessity. Tama po ba? Ano po? Sa damit, ganun din, mga kapatid. Ayan. Bili ka ng damit sa ukay-ukay. Ayan, yung mga 10 piso, tumpok, may kasama pang lobo, mga kapatid. Baka maano ka naman, makakasuot ka naman ng mga damit na ganyan, mga kapatid. Sa ukay-ukay, ayan. Yung mga, pag nakabili ka ng mga damit sa ukay-ukay, yung mga zipper nasa likuran, yung mga ganun. Yung mga putones nasa likuran. Ayan, ganyan yung mga itsura. Ayan, pwede ng damit, may isusuot naman eh. Pero papasok ang prestige ng damit, kapatid, pagka yung mga mamahalin na. Bibili ka ng pantalon, 20,000, bibili ka ng mga damit, ang mamahal, pati ang mamahal, grabe yung mga branded, yung mga tatak, yung mga Louis Vuitton, yung mga ganun, mga kapatid. Para ba yung mga Chanel, Prada, ayan, mga kapatid, ganyan ang prestige. So, ibig sabihin, dito, sa panahon ni King Nebuchadnezzar, every prestige that a man can have, nasa kanya na. Sabi, beautiful leaves eh. Abundant fruit. Di ba prestige yan? Kung sinabi na leaves and fruit, okay lang yun, normal lang yun, normal na puno. But Daniel describes the leaves as beautiful and the fruit as being abundant, mga kapatid. So therefore, may halong prestige, mga kapatid. And you know what? Tayo bilang tao, di ba, ina-aspire at inaasam-asam din natin to gain power and to have prestige. Alam mo, pagka ang isang tao prestigious, yung bang pag dumaan siya, lahat ng mga tamakita sa kanya, napapalingon. Kasi prestigious eh. Marangya, karangyaan, karangalan ang ibig sabihin yan. So the point is, ano ang itsura o pakiramdam o attitude ng isang taong may power at may prestige? Okay, let's go back to the outline, church. Okay, prestige. Next, ano pa yun meron siya? Listen, church. Tingnan nyo, tandaan nyo to. According to C.S. Lewis, pride gets no pleasure out of having. Only out of having more of it than the next man. Ano ang ibig sabihin, kapatid? Ang tao na meron, wala pang pride yan eh. Pero nagkakaroon lang ng pride yan kapag yung isang tao meron din at meron siyang mas malaking possession. Nakita nyo, church? Pag ikaw lang mag-isa, wala pang pride eh. Pero pride comes in when there is a competition and there is a comparison that is happening right now between you and the next man, kapatid. Tama ba? Kung ikaw lang mag-isa, wala kang pinagkukumparahan ng talino mo, ng galing mo, ng kagandahan mo, wala ka pang pride yan eh. But when you someone who is what? Who is inferior than you, who is less beautiful than you, who is less powerful than you, and who is less prestige than you, then pride comes in, mga kapatid.
O, tama po ba? No? So listen, pride gets no pleasure out of having, only out of having more of it than the next man. Sa comparison, diyan nagkakaroon ng pride sa pagtatabi-tabi. Ano, kumbaga, pagpasok mo sa jeep, may mga nakita ang tao nagsi-cellphone, nakita mo yung cellphone mo mas mahal sa kanila. Ang gagawin mo, hello, nasaan ka na? Kaya wala naman tumatawag. Dito na ako, palapit na ako. Gaganon ka pa. Mga kapatid, ano. Doon pumapasok yung pride when you brag, when you show, when you flex, mga kapatid. O, tama po ba, mga kapatid? Si King Nebuchadnezzar, according dun sa verse 21, grabe, flex na flex yung kanang kingdom eh. Umabot nga ng langit eh. Umabot nga sa paningin ng Panginoon, kaya God responded to King Nebuchadnezzar because of his pride, his power, and his prestige, mga kapatid. Third thing na meron siya, mga kapatid, ayan, his position. O, kita nyo, no? Ano yung tsura ng tao na may power, may prestige, meron pang position. Let's read yung verse 22. O, ano na nangyari? Ang sabi rito ni Daniel, "You, O King, are the tree." Siyempre, nakakatuwa naman kasi ikaw nga yung puno. Tumaas, ang dami nakikinabang sa'yo, ang dami mo natutulungan. Kaya nakakatakot to sa part ng tree, yung putol na yung putol part eh. Tama po ba? Sabi ni Daniel, mahal na hari, ikaw yung puno eh. Naging dakila ka't makapangyarihan at malakas ka at yung greatness mo, umabot na sa sky. Umabot yung greatness mo, umabot na sa attention ni God. And your dominion extends to the distant parts of the earth. So biro mo, grabe, no? Yung kanyang fame had spread doon sa kaduluduluhan ng malayong parte ng mundo during that time, mga kapatid. Actually, church, ang tao ngayon, ang kanyang fame, it can reach up to the distant parts of the earth. Why? How? Because of social media. O di ba meron tayong mga titag na mga influencer na biglang nag-boom ang karir sa paggagawa ng video, sa paggagawa ng content, mga kapatid. Yung kanilang kasikatan umaabot agad hanggang sa dulo ng malayong dako ng mundo kasi meron ng internet, mga kapatid eh. Mas madaling sumikat ngayon kasi nung araw. Pero ang kasikatan ni King Nebuchadnezzar, kahit walang internet, he is well known to the extended parts of the earth during that time. Yun yung kanyang position, mga kapatid. He was, and if you will look at the geographical part or position of Iraq during this time, which is Babylon, kung titignan mo yung mapa, nasaan siya? Nasa Middle East. Nasa gitna. So nakita niyo yung position ni King Nebuchadnezzar. His kingdom was planted in the middle of the world. At ang sabi, mga kapatid, yung Babylon na ang description ay napapagitnaan ng Tigris tsaka Euphrates River, di ba sabi dyan din yung Garden of Eden? And you know what happened in the Garden of Eden? During Adam and Eve was in the Garden of Eden, they were tempted by the devil. At alam mo kung anong temptation na ginawa ng demonyo kay Adan at Eva? Kiniliti ni Satan yung pride ng mag-asawa. Ano sabi ni Satan? Gusto mo bang maging kagaya ni... Actually, Eve, pag nakain mo yung puno na yan, yung prutas na yan, magiging kagaya ka ni Lord. Nakita niyo, church? Kiniliti ni Satan yung pride ng mag-asawa. And this is what is happening right now to King Nebuchadnezzar. Kinikiliti na ni Satan yung pride ni King Nebuchadnezzar to the point na makakalimutan na niya si Lord, di niya na ma-recognize, yung mga tao, ini-small na niya, na halos pareho lang naman silang tao, mga kapatid. And you know what? Sa panahon natin ngayon, ang tao na powerful, na namumuhay ng prestigious life, at mayroong position, mga kapatid, ganoon na rin ang nangyayari. Tama po ba, mga kapatid? Ano pa yung sunod na meron siya na starts with letter P aside from power, prestige, and position? O listen, ito po ang sabi. Popularity has killed many men of God than persecution ever did. Ano yung ibig sabihin yan? Yung kasikatan, mas maraming pinatay yan na preacher, na men of God, kaysa sa pag-uusig.
pinatay in a sense na they are spiritually dead because of their fame, because of their greatness in their preaching, mga kapatid. Because dun sa platform ng social media na pinagpipreachan nila, mga kapatid. Ano? And you know what, sa akin nangyayari rin yan, mga kapatid. No? After kong mag-preach, mamaya minsan may mga lalapit, Pastor, ang galing ng sermon mo. Actually, gusto ko nga sabihin, kasasabi lang din ni Satan sa akin yan eh. Yan ang yan ang downfall ng mga preachers kagaya namin, mga servant of God. Kung minsan mga kapatid, papatayin kami ng popularity, bobombahin ni Satan yung pride namin, yung ego namin, i-inflate niya yan, kagaya ng ginawa niya kay King Nebuchadnezzar. And if these things happen to you, to us, it can also happen to you, mga kapatid. Kung nangyari to kay King Nebuchadnezzar. Kasi yan ang purpose ni Satan eh. I-inflate niya, paalsahin niya yung pride sa pagkatao mo. Nang sa gayon, ikaw ay magmataas, ikaw ay maging great, at ikaw ngayon ay makakalimot kay Lord. And then you're gonna focus on yourself, on your achievement, and on your own greatness, mga kapatid. So you see, ganito rin ang nangyayari ngayon kay King Nebuchadnezzar. His popularity is began to creeping inside of his life na parang kinakain na siya na parang anay, mga kapatid. Kaya ang Panginoon nagbigay na ng mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Ano? Next, aside from position na meron siya, ito po, pang-apat na letter P, sabi ng Panginoon, penalty na yan. Listen, pag sinabing penalty, ano yung ibig sabihin? Mild form of judgment. Mild form of punishment. Penalty means it is just like God is giving him a warning. Ano? Okay, let us put it into context, yung message natin doon nakaraan. Di ba doon nakaraan, sinunog ni King Nebuchadnezzar, yung tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ay hindi nasunog, tapos naging 4 pa. O, di ba? Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar? Pinalabas niya, and then during that time, King Nebuchadnezzar confessed that the God of Daniel, the God of Azariah, yung tatlong kaibigan ni Daniel, was the real and true God, mga kapatid. Ang problema, bagamat na-recognize niya si Lord, dun sa chapter 3, pagdating ng chapter 4, nakita niya yung sarili niya, ang ganda-ganda rin pala niya. Nakita yung sarili niya, ang lakas-lakas niya, ang pogi-pogi niya, ang great-great niya, mga kapatid. Kaya from verses 23 to 27, the Lord gives penalty kay King Nebuchadnezzar. Okay, let's read. Basahin po natin yung verses 23 hanggang 27, di ba? Ito sabi ni Daniel, "You, O King, saw a messenger, a holy one." Ito na, yung vision ng Panginoon, ano? Coming down from heaven. Ito yung heavenly man, no? And saying, "Cut down the tree and destroy it, but leave the stump." Pero iwanan niyo yung root part, no? "Bound with iron and bronze." So meron naka-clamp na iron and bronze doon sa stump ng great tree. Sabi po rito, "In the grass of the field," sabi nga yan, "while its root remain in the ground, let him be drenched with the dew of heaven, and let him live like the wild animals until 7 times pass by." So putulin yung puno, hayaan nyo manirahan siya sa kasama yung mga hayop. Verse 24, "This is the interpretation, O King." Ito yung nakakatakot na part. No? "And this is the decree the Most High has issued against my Lord the King." Ano yung decree? Ano yung penalty? Ano yung sentensya? 25 verse. Ayan. "You will be driven away from people and will live with the wild animals." Bibiro mo, mawawala sa kaharian si King Nebuchadnezzar, mga kapatid. No? Biruin mo, from palace to pasture. Ano? "You will eat grass like cattle and be drenched with the dew of heaven." Biruin mo, kakain ka ng damo, tapos mababasa ka ng hamog kasi titira ka kasama mga hayop. At ang sabi, 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdom of men and gives them to anyone he wishes. Verse 26, "The command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you." May condition, "when you acknowledge the heaven rules." Ang bait pala ni Lord. Alam niyo ang maganda kay Lord? Kahit sinasapawan na siya sa papuri ni King Nebuchadnezzar, pinagbigyan pa siya ng Panginoon eh. Actually, ang ginawa sa puno, pinuto lang, hindi binunot pati ugat eh. At kaya nagtira ng ugat ang Panginoon, it is simply because God is giving Nebuchadnezzar a chance to repent.
and a chance to restore His kingdom. And last verse, sa verse 27, all this happened to King Nebuchadnezzar. Therefore, O King, ayan, be pleased to accept my advice. Ito sabi ni Daniel, mahal na hari, magrepent ka na. Ayan, humingi ka na ng tawad sa Diyos, i-renounce mo yung kasalanan mo. Sabi niya, renounce your sins by doing what is right and your wickedness by being kind to the oppressed. Ibig sabihin pala, malupit palang hari si King Nebuchadnezzar. He is oppressing other people, other nation. Ano? At ang sabi pa niya, it may be that then your prosperity will continue. Abay, baka magpatuloy pa yung iyong kaharian at pamumuno. So ito na, meron ng penalty si King Nebuchadnezzar, mga kapatid. Ibig sabihin ng penalty, warning, mild form of judgment, mild form of punishment. But the question is, pinakiusapan na si Daniel na mag-repent, pero syempre, ang taong powerful, prestigious, may position, of course, hindi a-accept agad-agad ng ano yan, ng payo ng ibang tao. Ba't kita pakikinggan din? Who are you? Isa kang hamak na Israelita. Ako hari. Hindi niya tinanggap, mga kapatid. And dadako tayo sa pang-limang letter P na nangyari sa kanya. Dito pinakita ang kanyang pride, mga kapatid. Alam mo, instead of repenting and asking God for forgiveness, he flexed his pride. In verses 28 to 30, let's further read, mga kapatid. All this happened to King Nebuchadnezzar. Verse 29, ano po nangyari? 12 months later, o biruin mo, 1 taon pa pala yung penalty niya, hindi siya nag-repent, hindi siya naghubad ng pride niya. 12 months later, as the king was walking on the rooftop, naglalakad-lakad siya doon sa rooftop niya. Sa rooftop, walking on the roof of the royal palace of Babylon, ano nangyari? Ano ginawa niya habang naglalakad siya? He said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence?" Nakita niyo yun? Is not this the Babylon? Ang gusto kong bigyan ng emphasis, yung I have built. Di ba ito yung great Babylon na ako ang lumikha? Pliniplex niya eh. Pero binigyan ka na ng 1 taon ng Panginoon na mag-repent, humingi ng sorry, ano ginawa mo? Nag-flex ka palalo. Sinabihan ka na ni Daniel, Panginoon, mayabang ka na. Anong mayabang? Totoo naman ako, gumawa, great ako eh. Sinabi na siya ni Daniel, Panginoon, puputulin ka na. Hindi. Paano ako puputulin? Malakas nga yung puno, puputulin. Siya mismo nakapanaginip. Listen to this. Alam niyo, isa ang epekto ng pride sa tao, yung pagiging matigas ng ulo. Yan, pagka ang pride nagkaroon na ng komplikasyon sa buhay natin, it resulted into stubbornness, mga kapatid. Na hindi ka na nakikinig sa payo ng ibang tao, na you neglect others' opinion about you, na ang susundin mo yung sarili mo, mga kapatid. So ano nangyari? Ang sabi pa rito, by my mighty power and for the glory of my majesty. Nakita niyo yung mga first person na binanggit dito ni King Nebuchadnezzar? My. Ayan. I have built my mighty power and my majesty. Oh, nakita niyo nagpiplex-flex siya doon sa kanyang rooftop, mga kapatid. Okay, let's go back to the outline. Church, his pride. Ayan. Pang-ilang letter P na to? Pang-5. Binigyan na siya ng penalty, pinakita pa niya, nag-flex pa siya ng pride. Ano nangyari, church? O, listen next. Listen, sabi ni C.S. Lewis, it was through pride that the devil became the devil. Pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind, mga kapatid. Alam niyo, kung babasahin natin yung context ni C.S. Lewis dito sa kanyang librong Mere Christianity, ikinumpara niya yung pride from the other sin. Alam niyo, ang kanyang description, insect bites lang daw yung other sin in compared sa pride. Sabi niya, yung drunkenness, yung lust, yung anger, sabi niya ganyan, insect bite lang yan kung ikukumpara mo sa pride. Ibig sabihin talaga, ang pinakamalaking kasalanan talaga ng tao, pride. And ang sabi niya, it was through pride that the devil became the devil.
And you know what? Di ba nung nasa Garden of Eden si Adam and Eve, yung pride din ang ini-inject ni Satan doon sa mag-asawa Pag kinain nyo, magiging kagaya kayo ni Lord. Mabubuksan yung inyong mata about what is right and what is wrong. And you will be like Him. Of course, sabi ni Adam tsaka ni Eve, sino bang hindi gusto maging kagaya ni Lord? O sige, kainin na natin ito. Ay, yun nga nangyari. Ibig sabihin, sa lahat pala ng kasalanan, ang pride ang pinakamatindi. Kasi pag ma-pride ang tao, wala na bulag na sa kapwa niya at bulag na siya sa Panginoon. And ganyan ang nangyari kay King Nebuchadnezzar, mga kapatid. So after nung kanyang pride, ano na nangyari kasunod? Okay, ito na yung punishment. What's the difference between punishment and penalty? Yung penalty parang warning lang, parang mild form of punishment. Yung punishment, ito na talaga yung titirahin si King Nebuchadnezzar, mga kapatid. Para mas maintindihan natin yung pagkakaiba ng penalty tsaka punishment, ito. Di ba sa bangko merong mga credit? Pag di ka nakapagbayad ng credit mo on time, merong penalty na kailangan gawin mo na, bayaran mo na. Ngayon, pag may penalty ka na at hindi ka pa rin nagbabayad, may punishment ka na ngayon. Iba-blacklist ka na sa mga credit card o kaya ipapakulong ka, demanda ka, mga kapatid. Yan yung punishment at ganyan yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Okay, let's read yung verses 31 to 33 and let's see what happened to him. Then, sabi, the words were still on his lips. Pero mo habang sinasabi niya, I am great, I am my majesty, I am good. Habang pinupuro niya yung sarili niya, the words were still on his lips when a voice came from heaven. Ito na ang decree, ito na ang punishment. Ayan. King Nebuchadnezzar, ang sabi ng Panginoon, your royal authority has been taken from you. Inalis na, mga kapatid. Sa verse 32, you will be driven away from the people. Paalisin ka sa mga tao. Hindi ka na aalis ka sa palasyo mo. And you will live with the wild animals. Ayan. You will eat grass like cattle. Biruin mo, pakain siya ng damo, mga kapatid. Ito yung sinabi ni Kibuloy kay Vice. Ayan, kakain ka ng, para kasi Nebuchadnezzar, kumain ng damo. At ang sabi po rito, and then 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdom of men and gives them to anyone he wishes. In verse 33, immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from the people. Biro mo, nawala siya sa mga kasama niyang tao. Actually, nawala ang kanyang insanity. Pag sinabing driven away from people, ang ibig sabihin nito, hindi lang siya nawala sa piling ng mga tao. Maging yung pagkatao niya nawala. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. And ate grass like cattle. Biro mo, naging baka. Nawala sa katinoan, nawala sa pagkatao niya. And his body was drenched with the dew of heaven. Parang natuyot yung kanyang katawan na yan. Until his hair grew like the feathers of an eagle. Bibiro mo yung buhok niya parang mulawin, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Parang naging sa sobrang tigas, tumayo na, tumindig na yung buhok niya, mga kapatid. Di ba kung titignan nyo mga church kapag ang isang taon, hindi na naliligo, hindi na nagsusukla, hindi na nagsashampoo, hindi na nag-aayos. Ang buhok parang agila, mga kapatid. Pag wala ng riban-riban dyan, pag wala ng mga langis-langis yan, yung mga olay-olay na shampoo-shampoo, nagiging ganun ang buhok niya, mga kapatid. Pag di na nababasa yan. So, ganyan na nangyari kay Nebuchadnezzar. Hindi na napapaparlor Hindi na nalalagyan ng Brazilian oil ba yung mga kera-keratin na yan Hindi na nahi-hair spa. Ayan. Nung una prestige ka, sige ngayon ang pangit-pangit mo na. Biruin mo, pinabagsak ni Lord yung great men. At ang sabi pa po rito, and his nails like the claw of the bird. Biruin mo yung mga kuko mo, para ka ng ibon, para ka ng agila, mga kapatid. Ano kayo tsura ni King Nebuchadnezzar dito, mga kapatid? Dinescribe na parang bakat, parang ibon. Ang pangit, no? Baka ibon itsura mo, mga kapatid. So, ganyan ang nangyayari sa taong inflated with pride. Sa taong puffed up with pride, mga kapatid. Hanggang dyan lang ba tayo? Next verse, sabi pa, ayan na yung kanyang punishment. Actually, kung babasahin natin yung 31 to 33 na binasa natin kanina, parang ang mapapansin natin dito,
Parang nawala sa katinoan nawala sa katauhan si King Nebuchadnezzar eh. No? Iniwan niya yung palasyo niya. Bigla siya nagkaroon ng temporary insanity. Ayan. Nabuang nabaliw siya mga kapatid eh. Pero mo, umalis sa palasyo, naghihiga sa damuhan, kumain na parang baka, at yung kanyang buhok, mga kapatid, grabe, naging long hair, tumayo na parang buhok ng agila. Ano? Ganyan ang punishment. Ang punishment of the Lord is simply what? Humiliation, degradation, mga kapatid. And you know what? Ganyan din ang nangyari kay Satan. Ano ang pangalan ni Satan? Oh, Lucifer. Buruin mo, ganda-ganda nung sabi dun sa Isaiah. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw yung morning star, o sige, bagsak ka ngayon. Satan, demonyo ka ngayon. Ano? Sabi pa po, church, karugtong, tignan natin to, church. Ito na nangyari. Pinarusahan siya, ibinagsak siya ni Lord, pero ang maganda, may pag-asa. Let's read yung verses 34 to 37. Okay. At the end of that time, natapos na yung parang 7 times na naging ganun siya. Nagkaroon ng testimony si King Nebuchadnezzar. I, Nebuchadnezzar, raise my eyes towards heaven. Actually, pag sinabing raise my eyes towards heaven, hindi nangangahulugang tumingala eh. He considered what the prophet Daniel had told him. He considered what the prophet Daniel had warned him. Tumingin na siya kay Lord, mga kapatid. At ang sabi, and my sanity was restored. Parang na ano nga siya. Nagkaroon ng tililing, mga kapatid. Ano? At ang sabi niya, then I praised the Most High. Pinuri na niya si Lord. I honored and I glorify Him who lives forever. Ang ganda ng mga sinasabi na niya ngayon. And His dominion is an eternal dominion, and His kingdom endures from generation to generation, mga kapatid. Nakita niyo yung epekto ng pangangaral ng Panginoon sa Kanya? Ng pagbagsak ng Panginoon sa Kanya, mga kapatid? Kaya church, ang mga tao ko minsan pagka mapapride, alam niyo kung ano gamot dyan? Damo. Kasi pag kumain ka na ng damo, makikita mo na si Lord eh. Damo lang pala katapat eh. Ito tama nung damo eh. Nakilala niya si Lord, luminaw yung mata niya, bumalik yung sanity niya. Oh. Sa prodigal son, kita nyo, alam nyo kung paano gamot sa mga matitigas na ulong anak, kaning baboy, o di ba? Nung nakakain siya ng kaning baboy, sabi niya sa bahay namin, sarap-sarap ng mga pagkain doon. Uwi na nga ako. Alam niyo, George, yan ang matinding nangyayari sa isang tao. Yung humiliation na tinatawag. Kailangan makuha natin yan eh. Kailangan may matutunan tayo dyan eh. Yung school of humiliation ng ating Panginoon. Di ba? Kung ang prodigal son nakatikim ng kaning baboy para mabalik sa katinoan, si King Nebuchadnezzar kumain ng damo para mabalik sa katinoan, mga kapatid. Oo, wag niyo sasayangin yung enrollment niyo dyan, mga kapatid, pag dinala kayo ng Panginoon dyan. Ako nakaranas ng ganyan, o totoo lang, sabi ko, galing-galing ko, talagang pogi po, lahat na lang yabag, alam mo, binagsak ako ni Lord, wala. Everything is you, Panginoon. Everything I have is from you, O Lord. Dapat ganun din tayo, church. Ayan, ano? Hanggang dyan lang ba? Next, sabi pa po rito, all the peoples of the earth are regarded as nothing. O biruin nyo, noon, nakita na niya yung sarili niya, he is nothing. No? He does as he please with the powers of heaven and the peoples of the earth, and no one can hold back his hand or say to him, what have you done? Walang pwedeng makapagpigil, walang pwedeng makapagsaway kay Lord kung anong gusto niyang gawin. Na kahit sino ka, hindi ka sasantuhin ni Lord. So biro mo, yan yung revelation. Yan yung natutunan ni King Nebuchadnezzar sa pagkain ng damo, mga kapatid. Ha? Ano po ang kasugtong? Ayan. And at the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. Inirestore siya ng Panginoon eh. At ang sabi, yung mga advisors niya, yung kanyang gabinete, sought me out and I was restored to my throne and became even greater than before. Church, listen, when we acknowledge God in the great things that He had done in our lives, kagaya ng pagbibigay ng skills, talent, intelligence, o kaya blessing sa atin,
Alam niyo, pag nire-recognize mo si Lord, if you bring back the glory to God, lalo ka pa niyang pagyayamanin eh. Ganyan yung ginawa niya kay King Nebuchadnezzar eh. Tama po ba? Pero kung hindi mo i-claim na ikay pinagpala ni Lord, na sa sarili mong sikap, gumaling ka, mga kapatid, mangyayari, ibabagsak ka ni Lord. Actually, throughout history, dami kong nakita, mga kapatid, nagyabang, pati si Lord, minak nila, binagsak ni Lord eh. Si John Lennon, sabi niya, hindi, mas sikat kami kay Jesus Christ eh. Ano nangyari afterwards? Binaril. O, di ba? Yung bandang Oasis during the 90s, ano sabi nila? Full pack yung stadium sa kailang concert eh. No wonder, sabi ng ganun yung vocalista, we were more popular than Jesus. Ngayon, di nyo na nga kilala, mga kapatid eh. Alam nyo, kahit sino yung mga tao na nilalait si Lord, pinagsasabihan ng napaparusahan, tama po ba? Yung dating alam natin presidente, tingin ko parang ganun ang nangyari, mga kapatid eh. Di ba? May mga videos na minura niya si Lord, na parang tinawag niyang stupid, di ba? Pati yung Lord's Supper at yung pagkakapako kay Christ, parang he said something na hindi maganda, mga kapatid eh. Ano nangyari? So you see, church, pagka kuminsan nasobrahan tayo sa greatness natin, sa pride natin, sa kayabangan natin, minsan ibabagsak tayo ni Lord eh. Ato ang tanong, mga kapatid, sinong mas gusto mong magbaba? Sarili mo o si Lord? O tama po ba, mga kapatid? Ay ako, mas maganda ako na magbaba sa sarili ko, Lord. Ayoko na ibaba mo ko. Ayoko nang pakainin mo ko ng damo, Lord. O tama po ba, mga kapatid? O ang tanong eto, sino mas gusto mong magbaba sa'yo? Sarili mo o ang Panginoon? O, sarili ko na lang, mga kapatid. Mas masarap siguro magbaba ang Panginoon. Tama po ba? Kaya tama yung turo ni Christ eh. He who humbles himself shall be exalted, and he who exalted himself shall be humbled. Tama po ba, mga kapatid? So ano nangyari dyan pagkatapos po niyan, church? Eto na. Doon tayo sa outline. Ito na pala yung last verse. Okay, listen. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right, and all his ways are just. Lahat ng pamamaraan ng Panginoon, matuwid. And those who walk in pride, he is able to humble. O nakita nyo? Ito yung pinaka-verse natin, church. Yung pinaka-catch ng kwento. Those who walk with pride or in pride, he is able to humble. Yung last part na mayroong letter P, si Nebuchadnezzar, eto na, he began praising God. He began acknowledging God. Ano po yung matututunan natin dito, church? Lesson, sige dyan na. Listen, church, ito sabi rin ni C.S. Lewis eh. As long that you are proud, you cannot know God, because a proud man is always looking down on things, on people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Totoo nga naman, mga kapatid. Hanggat tayo ay ma-proud, hindi natin makikita yung nasa taas eh. Hindi natin makikita na may mas mataas pa sa atin eh. Kasi pag ma-proud o ma-pride tayo, palagi natin tinitignan yung mga naaapakan natin, yung mga nauungusan natin, yung mga natataasan natin. And if you are always looking down, you cannot see things from above, mga kapatid. Tama po ba, church? Ganyan yung nangyari kay Nebuchadnezzar. Tumaas na siya ng tumaas to the highest level. Alam niyo, ang reasonable naman kay Nebuchadnezzar was that meron naman talaga siyang maipagmamayabang eh. Ang hindi ko matanggap, church, yung taong wala na nga maipagmayabang, ang yabang pa, tama po ba? Si King Nebuchadnezzar, at least may maipagyayabang eh. Ang problema, yung iba, puro hangin lang ang dala. Wala na nga, ang yabang pa. Kung makapagsalita pa, makinig ka sa akin, tama yung siya, mas magaling ako sa'yo. Di ba mga kapatid? At least si King Nebuchadnezzar, may credential, may resibo ng kayabangan, mga kapatid. Yung iba pag nagyabang, walang patunay. Tama po ba? Pero alam niyo, mas masagma yung ganun eh. At least ito sabi ko nga, merong resibo, church eh. Okay, dito na ho tayo matatapos, church. Ayan, lesson, okay. Give God credit for your achievement. Ibigay natin lahat ng glory kay Lord. Ito, kaya ko nagawa ito, bigay kay Lord to.
Kaya ako napagtapos yung mga anak ko, kay Lord to. Kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral, si Lord ang nag-enable. Yan, lahat, kapatid, ibigay mo ang credit, ang glory kay Lord, mga kapatid. Oh. Yung ibang basketball player, ang yayabang eh. Pag nakadakdak, gaganon pa eh. Gaganon pa yung yung ano eh. Yung kakakalaban eh. Gaganon pa eh. Di ba? Yung mga ano eh. Yan, gaganon-ganon pa sila eh. Eh yun, na-injury. Atay. Give God credit for your achievement. Basta natin yung verses 1 hanggang 3. Itong umpisang-umpisang ito. Baliktad kasi ang pagkakasulat, mga kapatid eh. Kasi yung verses 1 and 3, it tells us about the acknowledgement of King Nebuchadnezzar sa ating Panginoon. I-flash mo nga ano. Ito sabi niya, yung testimony niya. King Nebuchadnezzar, to the peoples, ito parang nangangaral siya eh. Nations and men of every language who live in all the world, may you prosper greatly. Ayun yung kanyang mensahe. Ano sabi niya sa verse 2? It is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. O yun nga, yung nagyabang siya, pinakain siya ng damo, yung nirestore siya, yun yung kinikwento niya dito. Inuna niya yung conclusion eh. And then in verse 3, how great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an eternal kingdom, and His dominion endures from generation to generation. Nakita nyo, tapos sa kanya niya kwento yung panaginip niya, yung pinarusahan siya, tsaka yung pagbabalik loob niya kay Lord, tsaka yung pag-restore sa kanya ng ating Panginoon. Okay, next. Second thing na matututunan natin, ito, stay humble in success. Church, kahit na anumang maipangarangal sa atin ng tao, anumang award ang maibigay sa atin ng tao, sana po yung paanan natin nananatiling nakaapak sa lupa, mga kapatid. Stay humble in success. Third thing, ito po, respond quickly to God's warning. Binigyan na siya ng penalty ni Lord eh. Sinabihan na siya ni Daniel eh. At ang sabi, it took 12 months para kay Nebuchadnezzar to respond, but he didn't respond. Instead, ano ginawa niya? Umakyat sa rooftop, tinignan niya yung kanyang kaharian, yung Babylon. So ang challenge dito, mga kapatid, respond quickly to God's warning. And then yung pang-apat, mga kapatid, true repentance when we begin to look to heaven. Ang talagang pag-uumpisa ng paghingi ng tawad, pag nirecognize mo na si Lord sa buhay mo. And then yung last, ito po, God can restore the broken and humble people. Ang ganda nung ginawa ni Lord kay Nebuchadnezzar, no? Hindi naman binunot ni Lord yung puno, yung ugat eh. Pinutol lang niya, nagtira si Lord ng pagtutubuan muli nung puno na si King Nebuchadnezzar. No? Ibig sabihin pala, every time we fall down because of pride, may pag-asa pa. May pag-asa pa ng restoration at may pag-asa pa yung ating brokenness at magpakumbaba tayo sa mga tao at sa ating Panginoon. Sixth thing, ito po, God alone is sovereign. Pag sinabing sovereign, makapangyarihan. Siya lang naman talaga eh. Tama po ba? And you know what? Sabihin na natin, sige, makagawa naman tayo ng mga feat na record-breaking, tayo na yung pinakamagaling, pinakamayaman, pero ang ending, mamamatay tayo eh. Lahat ng records, lahat ng achievement, medals, trophy, recognition, award, possession na nakuha mo, when our time in this world is over, lahat yan mawawala. At maging tayo mismo, makakalimutan din tayo. Tama po ba? Alam niyo, church, ang maganda, di ba rin makakalimutan ng sanlibutan yung achievement natin? Ang good thing is, yung pangalan mo nakalista sa aklat ng buhay sa langit. Yan ang pinakamahalagang reward, award na pwede nating makuha. Pampito, church, ito po. Ito ang ganda. The healthiest soul is the one focused on God, not on self. Tama po ba? Tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid. Church, bago ako magtapos, gusto ko lang tignan ninyo ito. Ano ang kabaliktaran ng pride? Sabi nila, humility eh. Pero you know what? Ito, pride tapos humility. Pero sa totoo lang, meron pang mas mababa sa humility. And yung mas mababa sa humility, it is as deadly as being proud. Alam mo yung mas mababa pa sa humility?
yung no self-esteem. Si Satan, yung dalawang extreme, diyan niya tayo gustong papuntahin. It's either you are proud of yourself or it's either you see yourself as nothing, basura. Ang taong ma-pride ganito, ang galing ko, ang pogi ko, ang lupit ko. Ganun yung taong ma-pride eh. Pero yung tao na, yung kabila, yung talagang pinakasagad na, wala akong kwenta, basura ako, mahirap lang ako, wala ako. Church, listen, ang challenge, ang goal ng Panginoon, ilagay tayo sa gitna, doon sa dalawang extreme ng pagiging proud and no self-esteem. Yung gitna, humble. Ano ibig sabihin ng humble? You know yourself, you know your strength, you know your limitations, and you have God in your life. No? Kaya sabi ko nga sa 7, the healthiest soul is the one focused on God, not on self. Ngayon ito ang tanong, how can we balance yung pride tsaka yung isang extreme, yung pagiging walang kwentang tao or no esteem at all? Paano natin maibabalance? Kasi kung minsan, pag mataas ang pride, bumababa ito. Pag mataas naman itong pagiging walang self-esteem mo, ang pride mo wala eh. Pero deadly rin to, kapatid. Ang goal ng Panginoon is to balance the two extremes na nasa gitna by being humble. Okay. Ano ang goal? Paano natin mapapanatili? Ano ang maintenance natin para hindi tumaas yung pride natin at para hindi rin tumaas yung no self-esteem natin? Actually, very crucial to eh. Parang yung high blood. Di ba? May mga gamot against high blood. Pag uminom ka, baka naman sobrang bumaba na yung dugo mo. Which is bad din naman. So kailangan, ang goal, ang BP mo, 120-80, 110-80, 130 pwede na sa mga may edad, mga kapatid. Hanggang ganyan lang yan. Ibig sabihin, ganun din sa spiritual state ng tao, mga kapatid. Kailangan mo ng maintenance para manatili kang humble. And what is that maintenance? Alam niyo kung ano, church? Ang gamot dyan, starts with W. Worship. Worship. Kaya nga sabi ko, the healthiest soul is the one who focus on God, not on self. Listen, pag ikaw binomba, in-inflate ni Satan yung pride mo, di ba ang tingin mo, ang galing-galing ko, ang dami kong achievement, ako na. When you worship God, marerebuke ka eh. Ay, oo nga no, si Lord lang ang sovereign, si Lord lang ang great, si Lord lang ang dapat purihin. Kay Lord lang ako kasi siya ang nagbigay ng talents. Di ba nakita nyo, bumababa ang pride natin whenever we acknowledge and worship God of His greatness and sovereignty in our lives. Ang sagot sa mataas na pride, worship. At alam niyo ba, ang sagot din sa walang esteem, worship. Di ba kung minsan, ang tingin mo sa sarili mo, basura ko, I am nothing, pinakawalang kwenta akong tao sa mundo. Pero when you worship God, you will realize, uy, minahal ako ni Lord. Uy, Jesus Christ died for me. Uy, He had called me child of God. In-include ako ng Panginoon bilang isang anak niya sa kanyang kaharian. I am a kingdom citizen. Di ba parang yung self-esteem mo na deflated, na walang-wala na, umaangat, at yung pride mo na sobrang taas when you worship God, bumababa. So the best thing to do, ang pinaka-maintenance natin para manatili tayong humble, hindi mayabang at hindi rin walang-wala, worship. Every time you connect your heart to God, nawawala ang pride, and then nawawala rin yung isa. Alam niyo, yan ang ginagawa ng demonyo eh. Sige, magaling ka. Okay yan. Yung isa naman, walang kwenta ka talaga. Puro accusations ang ginagawa ni Satan. Kaya siyempre yung isa, babang-baba na. Yan, talaga, basura ka. Nakita niyo si Satan, yung dalawang extreme, yan yung ginagamit niyang kamandag sa mindset ng mga tao ngayon. Pero ang sagot dyan, ang pangontra dyan sa venom ni Satan is to worship God. Yung bang manatili tayo sa lilim ng pagsamba sa ating Panginoon. Tama po ba? So if you connect your heart to the heart of God through worship, mawawala ang pride, mawawala rin yung no self-esteem at all. Magiging humble ka. You will live by your own uniqueness for God's glory. Tama po ba, mga kapatid? Kaya sabi ko, the healthiest soul is the one focused on God, not on self, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Father, salamat, O Lord, sa umagang ito, that once again, Father, you have taught us how to balance, Lord, yung pride tsaka yung esteem namin, Panginoon. Help us, O Lord, to remain humble
na kagaya ni Jesus Christ, Father. Father, forgive us if ever, Lord, if ever, Father, nalango kami sa aming sarili. Naging proud kami, nagyabang kami, nahumaling kami, Lord, sa sarili naming kagalingan at karangalan, O Lord, na kagaya ni King Nebuchadnezzar. Father, patawarin niyo ho kami, Panginoon, na, Lord, wag ho kaming mahulog sa tukso kagaya ng demonyo, Panginoon, na nalason sa sarili niyang glory, Panginoon, to the point na kinalaban niya kayo, Panginoon. Help us, O Lord, to always consider, Panginoon, to always acknowledge, O Lord, your greatness, your glory, and your sovereignty in our lives, Panginoon. Kayo lang talaga ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. And if ever right now, Panginoon, doon naman kami sa kabila, yung ang tingin namin, Lord, we are nothing, we are so sinful, we are beyond forgiveness, Panginoon. Salamat, because heaven's finest came down, Lord, from heaven to earth to die for us at the cross of Calvary. Salamat kay Jesus Christ, dahil sa kabila ng kasalanan namin, sa kabila ng mga accusations ng demonyo, niyakap kami ni Kristo, binangon niya kami, Panginoon. At ngayon, Father, we are changed, Panginoon. Help us, O Lord, to remain and maintain humility in our lives, Father. Salamat po, Panginoon, for everything, O Lord. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.